Magandang araw mga idol. Dito nga po ay may dumating Suzuki Smash 115 at palaging lobat ang kanyang idinadaing. Hinubad ko na nga po kagad ang kanyang kaha upang ang electrical niya ay atin na pong makita. Dito nga po ay meron tayong napansin at napuna. May mga ilan po na koneksyon na hindi tama. So, nakakabit. Dapat hindi nakakabit yung isa dito. Ito pa ang problema. Mali yung kabit. Mali yung pagkahinang niya. Dapat puputulin to. Ito Babso, dapat puputulin to. At ang isa pang mali na aking napuna, dapat pinutol niya ang dalawang wire na ito. At pagkatapos niyang putulin, dapat inihinang niya ito at pinagsama pa rin. Pero dapat hindi na siya dyan nakalagay at naka-floating na dapat siya. Hindi lang yan dahil marami pa akong napuna. Yung isang wire niya dyan ay pinutol din. Yung white na may color red, hindi na dapat niya ginalaw yun. At ang negative wire naman niya ay mali din ang pagkakakabit. Aray ko! Dito nga po inumpisahan ko nang gawin ang aking trabaho dahil si tropa na may-ari nito ay pauwi pa daw ng Pangasinan. Natanggal na yung mga dumi, lumabas na. Mali nga yung pagkahinang. Mali yung top niya. Ito dito okay. Tama yung top niya kaso medyo hindi maganda yung pagkahinang. Dapat ito dapat dito nakakonect. Dito dapat nakalagay yan. Kasi ito puputulin, naka-floating na to. Itong dalawang wire na to, kailangan naka-floating na yan. Tapos ito, pinutol niya dito. Yan. Sala yan, hindi niya dapat gagalawin to. Dapat nakakabit pa rin yan dyan. Dito nga po, iaayusin ko na ang mga hinang. At ang mga mali po ay aking ikinorek. At nang sa ganun, totoong full wave ang ating gagawin. Dito nga po ay nag-extend tayo ng wire dahil masyadong maiksi na ang natira dahil sa pagkaputol nila. Sa paghihina nga po ay kailangan sigurado tayo na nakadikit ito. Sa ganun ay hindi magkaroon ng lost contact or lost connection na maaaring maging problema katagalan. Dito siya nagkamali. Pinutol dito, kailangan dito i-connect. Tapos itong dalawa na tong wire, puputulin na to, floating na dapat yan. Tapos ito naman, ginawa niya, pinutol niya dito. Doon niya i-connect yung isang wire. Dito, kinakonect niya to. At dito nga po tapos ko nang ihinang ang mga dapat ihinang at ang mga mali ay atin ang itinama. Ito nga pong itinuturo ko na ito yung sinasabi ko kanina na nakakonect dyan na dapat ay kinakat at inihinang pa rin pero dapat ay siya ay naka-floating na. Take note, dapat ang dalawang wire dyan ay magkasama. O yan mga idol, okay na ang hinang niya. Huwag nyo na lang pong pulaan ang hinang ko dahil alam ko naman na hindi kagandahan. At ito namang tinuturo ko na grounding wire, dapat dito siya nakakonek. Yan din ang isa niyang mali. Dito niya kasi kinunik yan sa kabila. O hala siya, tatapusin ko na ang trabaho dahil ang ating tropa ay pauwi pa daw ng Pangasinan. Dito nga pala, lahat ng nuksungan ay nilalagyan ko ng hinang. Okay lang na matagal ang trabaho, basta garantisado at sigurado. 2 hours later. The moment of truth mga idol. Na natin to. Steady na siya. Steady. Testing natin. Tingnan natin. Pala, tatropal. Yan. O, 14 na. Steady na siya. Nas, buhay pa ilaw niyan. Boy headlight. At yung ilaw. O, buhay pa headlight niya. Paano ka malalobat yan? Buhay na nga headlight. Tapos, ganito yung voltahe mo. Lakas na. Okay na. Testing. Dito. Yan. Bila. Okay. Kabila. Manan. Okay. Driving, testing. Dilaw. Yun. Okay. Ganda na yan. Okay na. Bibiyahe pa si Paps ng... Saan ka bibiyahe mamaya? Pangasinan. Saan sa Pangasinan, Paps? Manawag. Simba mo na lang ako doon, Paps. At dito nga po yung masaya si tropa na makakabiyahe pa uwi ng Pangasinan dahil siguradong ang motor niya ay wala ng lobat. Thank you, Paps. Ingat sa biyahe. Pangasinan pa. At kung natuwa at may natutunan ka, abay paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. Big shout out nga pala sa mga idol ko na palaging nanonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!